Uy! Isaw yan ah! Yung isa dun, goto. Ikaw, mahilig ka ba sa laman loob? Anong makukuha natin dyan? Hali kayo, pag-usapan natin yan. Ang mga lamang loob o sa Ingles ay organ meats ay madalas na mga rekado sa ating mga ulam. Pwede rin actually yan na inuulam ng karamihan. Alam nyo ba na may mga benefits yan? Sa video na to, magbibigay tayo ng ilan kaya pakinggan ninyo mabuti. Unang-una, mataas ang levels ng iron lalo na para sa mga taong anemic, maaaring makatulong ang pagkain yan dahil sa iron content. Kinakailangan ng iron para makagawa ng hemoglobin na siyang nagdadala ng oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kunwari, yung atay ng manok merong around 10.2 mg ng iron. Beef tenderloin 2.6 mg naman. Pangalawa, mayaman yan sa B vitamins, mayaman sa B6 at B12 na maraming mga ginagampan ng tungkulin sa ating mga katawan. Yang mga yan kasi ginagamit sa energy production, pati na rin sa pag-aalaga ng ating brain and nerve cells. Actually, pati na rin sa mga red blood cells natin nakakatulong yan. Pangatlo, protina. Mayaman sa protina, mga yan tumutulong sa pagre-repair ng ating mga body tissues. Although hindi naman sing taas ng mga muscle meat, pero mayaman pa rin. Pang-apat, iba pang mga bitamina at mineral. Naririyan ng mga minerals tulad ng magnesium na mahalaga sa muscle function, pati na rin sa buto, selenium para sa thyroid at sa reproductive health, zinc para sa immune system, pati na rin mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A para sa paningin, vitamin D para sa immune system, vitamin E na gumaganap bilang antioxidant at vitamin K para sa ating blood clotting. Pero bago naman natin lantakan ng pagkarami-rami ang mga laman loob, teka naman muna. Alamin muna nating maigi kung goods nga ba talaga yan para sa lahat. Medyo mataas din kasi ang cholesterol at saturated fats ng mga lamang loob. At kung mataas ang cholesterol ninyo to begin with, medyo ekis na agad yan sa inyo. Baka maging risk pa yan ang pagkakasakit natin sa puso, kaya huwag na. Napakarami ng pag-aaral na nagsasabi ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso ang pagtaas ng cholesterol, kaya huwag nang i-defend na okay lamang tumataas ang cholesterol ninyo. Napakarami ng nagkaroon ng problema dyan, huwag nang i-romanticize. Isa pa, yung mga pasyenteng mayroong gout, nako baka lalo pong atakihin ng gouty arthritis ninyo kung panay lamang loob ang kakainin ninyo dahil gusto nyo makakuha ng mga benefits na nabanggit natin kanina. Mayaman din kasi sa purines ang lamang loob. Yung purines na yan na may metabolize sa katawan at ang end product niyan, nagiging uric acid na kapag ka nag-build up, pwedeng atakihin kayo ng gout kaya huwag masyadong kumain yan. So ang tip natin, magpa-baseline muna kayo ng blood chemistry at tingnan natin ang inyong mga blood cholesterol at blood uric acid. Kung medyo mataas na, meron namang ibang mga sources ng mga nabanggit nating benepisyo kanina. Pwedeng lean cuts ang maging source ninyo ng protina at iba pang mga vitamins at minerals para sa mga katawan ninyo. Kung okay naman ang inyong mga test results, best pa rin ay moderation dahil anumang sobra maaari magdulot sa inyo ng problema. Too much love nga will kill you, di ba? O yan, paano? Hanggang dito na lamang muna. Sana may natutunan kayo. Kung medyo meron kayong hindi na gets, balikan nyo at i-digest nyo muna dahil ang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you in the next episode. Ingat!